Marino. Nagtataguyod ng reintegration ng mga Marino sa agos ng ating lipunan. Walang higit na magmamalasakit sa mga Marino, kundi kapwa Marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990. Gabay ng Pamilyang Marino. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa impilan ng Radio Inquirer 990. Lalong-lalo na sa mga seafarers at kanilang pamilya. Sa mga marino na naglalayag, magandang hapon, gabi, umaga sa inyong lahat. At sa ating mga suki na nakikinig parati sa ating programa from Batangas, Pangasinan, Metro Manila of course. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama natin ang ating mga co-host, Captain Danny Rico Hermoso, of course my partner, Mrs. Lidwina Morales, at ang mga anak ng mga marino na kasalukuyang natatraffic pa. Ayan, darating po sila. At of course, bumati muna tayo, my partner. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Maraming tatalakayan namin ngayong hapon na ito. At kasama rin natin, of course, mabutit dumating ang ating eksperto at siyang nagpursige sa akin na magkaroon ng programa tayo para sa mga marino, of course, Lisa Soriano. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, Cap at Ma'am Lidwina na makasama pong muli dito po sa programang Gabay ng Pamilyang Marino. Ayan, ikaw ang salarin. Bahagi ng ating programa ang mahalagang impormasyon o mga tips mula sa usapin ng agrikultura na ihatid sa inyo ni Captain Danny Rico Hermoso. O yan, dumating na si Danny at usaping pangkalusugan ni Dr. Jill Estabilio Casacop. At ang magbibigay sa atin ng inspirasyon and thought for the week na ihatid sa inyo ni Madam Lidwina Morales. Bumati ka muna, latecomer. Captain Danny. Magandang hapon po. Napasarap ang sub-sub sa Manibela kaya hindi tumatakbo, natutulog na pala. Magandang hapon po sa inyong lahat. Na-traffic din kami dyan sa ano ba itong kanto ng Osmeña at Osmeña. Matraffic din. Ginagawa nga po yung kalsada. Iniinom ko na ang mainit na kape. Chef Mate Dennis Catalan. Abang ka lang. Napakaganda ng topic natin ngayong hapon. Mabuti na lang walang nagbibisikleta dyan sa dinaanan ko. At nandito na rin si Captain Doktora Nagpapaganda pa kanina. Estabilio, ayan. Yes, isang malusog na hapon sa inyo lahat. Huling-huli ako. Hindi actually ako late. Kaya lang nireta ko yung lipstick ko. Nagtagal ako na late tuloy. Ay nako, kitang-kita ngayon ang lipstick ko. Dahil ang liwaliwanag dito sa studio. Nagulat naman ako. Babatiin ko po sana siya kanina. Kaso ang ganda ng kanyang forma. Akit na nga ako. Ayos na. Katatapos lamang ng launching ng NRCO ISP Business Plan Competition sa Cebu at nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakibahagi, lalo na sa ating mga seafarers at pamilya ng seafarers. At maraming salamat din kay Captain De La Torre. Napakabait nito. Talagang suportado ang ating business plan competition. Siya po ay nag-donate kaagad ng 50,000 pesos para sa third prize. Alam mo, meron tayong third prize na tag 50,000. Wow, bukod dyan, of course, doon sa ating grand prize na 500,000 pesos. Ayan. At meron pa tayong second prize na 100,000. Pero depende pa din. Depende. Dahil work out pa. Oo, pero nangako yung BDO na gusto raw nilang donate, makisali sa ating napakagandang kompetisyon para sa mga marino. Ang kompetisyon na may premium tumataginting na 500,000 pesos sa grand winner ay bukas sa lahat ng aktibong seafarers, lalo na sa mga nagplaplano na magretiro sa serbisyo at nais na pasukin ang pagninegosyo. Samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng pagtalakay sa ilang mahalagang usapin na magbibigay ng kalaman at impormasyon para sa ating mga seafarers. Ating tatalakayin ang buhay ng seafarers at kanilang pamilya. Sabi nga, mahirap at masarap ang buhay sa pagbabarko. Mahirap dahil napakalungkot ang mahiwalay sa pamilya, lalo na sa mga ama
na tinitiis ang lahat para lang sa kinabukasan ng kanilang mga anak. At masarap din dahil alam mo na mabibigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Mamaya ay mapapanood natin ang isang documentary video na may pamagat na The Present State of the Seafaring Profession. Kaya pag-uusapan natin ang mga solusyon na maaaring maitulong ng ISP o ng mga iba pang maritime stakeholders para matugunan ang kasalukuyang problema sa seafaring profession. Gayon din sa problema ng ating maritime industry. Kaya sa mga nagnanais makibahagi sa aming talakayan, maaari kayong tumawag sa 519-1875 at 519-1876. At sa aming bagong text line, i-text ang DZIQ space, name space, inyong mga komento, mensahe at katanungan at isend sa 4467. Short message lang, 150 letters lang at piso lamang kada text. Ang Inquirer 990 TV or 990 TV ay kasalukuyang nasa test broadcast sa DTT o Digital Terrestrial Television. Kami ay napapanood na sa Digiboxes Channel 18 or Channel 16 on ABS-CBN Box, Channel 9 sa RCA at Channel 23 sa iba pang boxes. Maaari nyo pa rin mapanood at mapakinggan sa pamamagitan ng ating website, radio.inquirer.net. Mga may init na issue at pangyayari sa loob at labas ng maritime industry. Ihahatid sa inyo ni Mariel Tibayan sa Balitang Maritima. May bagong handog na tulong medikal ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Overseas Workers o Workers Welfare Administration OWA para sa mga overseas Filipino workers. Higit na makikinabang dito ang mga may sakit na nangangailangan ng pangmatagalang gamutan. Ang nasabing medical assistance ay pinatupad sa pamamagitan na rin ng MedPlus program. Nauna na ring lumagda sa isang memorandum of agreement sina PhilHealth President at Chief Executive Officer Alexander Padilla at OWA Administrator Rebecca Calzado para sa implementasyon ng MedPlus program. Sa ilalim ng kasunduan ng mga aktibong IFW members ng PhilHealth at OWA na naratay sa malubhang karamdaman ay makakatanggap ng dagdag na medical assistance maliban pa sa PhilHealth case rates na nakukuha ng hindi lalagpas sa 50,000 pesos kada isang miyembro. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Calzado, ang MedPlus ay hindi tulad ng Health Maintenance Organization o HMO, kundi ito isang medical assistance program para sa mga OFWs. Layunin nito ang higit pang palakasin ang Universal Health Program ng pangunahing layunin ay matulungan ng mga aktibong miyembro ng OWA at ng PhilHealth na magkaroon ng mga lubhang karamdaman. Samantala, higit sa 45,000 na miyembro ng Social Security System ang nakinabang mula sa pakikipag-ugnayan na rin ng SSS sa dalawang malalaking bangko para sa electronic na paraan ng pagtanggap ng salary loans. Ayon kay SSS Officer in Charge ng Member Loans Department, Esperanza Salvador, may nailabas ang SSS sa kabuang 865.1 million pesos sa ilalim na rin ng salary loan released through the bank program. Katulad ng automated teller machine, ang debit cards, ang paggamit ang siyang nagbibigay daan sa mga member borrower na withdraw ang kanilang salary loan mula sa mga ATM o gamitin pambili sa mga tindahan na online na akreditong tagabenta. Isa sa pinakahahanap na hinahanap na serbisyo ng SSS ang salary loan na siyang nagtulak sa ahensya na maghanap ng mas mabuting paraan para pabilisin ang paglabas ng pondo para sa pautang sa mga miyembro mula 1,000 pesos hanggang 32,000 pesos. Ang halagang maaring mautang depende sa kabuang bilang ng contribution ng mga miyembro at monthly salary credit. Para mag-apply para sa cash card, dapat kumuha mga miyembro ng member loan application form mula sa kahit sa anumang sangay ng SSS o i-download lang po ito mula sa SSS website www.sss.gov.ph. Mula po sa Maritime News, ako po si Lisa Soriano sa ngalan po ni Miss Mariel Tibayan.
Kabayan, nais mo bang makaipon sa perang padala? BDO Kabayan Savings Account. Sa perang padala, makakaipon ka na. BDO Kabayan Savings Account. Sa halagang 100 pesos, mayroon ng ATM debit card, passbook at libreng life and accident insurance. Dito ka na sa BDO Kabayan Savings Account. Huwag mahiyang lumapit, kabayan. Dahil sa BDO, welcome na welcome ka. Okay, nagbabalik pong muli ang gabay ng Pamilyang Marino at ngayon, Captain Danny. Hindi ba nakapunta ka dun sa yung first leg ng ating launching sa Legazpi po. Legazpi? Kumusta ang mga participants doon? Mga ilan ng mga participants doon? Marami, di ba? Kasama na po yung mga, sabi nga lang ni Como Dante Jimenez, pandagdag sa bilang 173 kami doon. Wow, Alam mo sa Cebu, nung pumunta Pero ako. sa table lang naman yung tao na yan doon. Nung sa Cebu, ang dami ring pumunta, pero marami mga nagtanong tungkol dito sa about NRCO ISP Business Plan Competition. Kasi yung iba doon, nakarating na nung nakaraang launching, nung nakaraang taon. So, balit medyo kukunti o wala yatang nakasali ron. Pero ngayon, marami nang interesado. At ako'y inuulit kong pong muli, nagpapasalamat ako kay Captain Anton De La Torre ng Cebu Gems sa kanyang pag-donate ng 50K para sa third prize. At meron pa raw 50K para sa isa pang kumpanya yata na darating, Diba last year nagbigay din siya ng 50K. At talagang tinuloy niya yon. Pero uulitin ko sa ating mga listeners na mga seafarers at pamilya ng seafarers na interesadong sumali dito sa competition na ito. Ito po ang rules and eligibility. Number 1, this competition is open to active seafarers. Ano ba yung sabihin ng active seafarers, Captain Danny? Yung mga sumasakay pa po o yung patuloy na naghahangad na makasakay at hindi pa nag-iisip na gumarahi o magretero. Ayun, oo. At pwede rin yung pamilya niya ang sasali dito, di ba? And pangalawa, yung inactive seafarers. Ano ang inactive seafarers, Captain Danny? Ito nga po, isa sa katanungan din na tanggap natin yan sa Legazpi dahil 5 taon lang yung palugit natin na batayan para masabing siya inactive seafarers. Sabi ko, sumali lang sila, tingnan na lang natin ang issue, pero as of today, yun po ang ating Pero bakit ba not more than 5 years na inactive siya? Pinaliwanag po natin doon na tinitingnan din natin yung sitwasyon na sa loob siguro ng 5 taon o higit pa, nakapag-establish na rin siya ng posibleng hanap buhay niya o negosyo na pinuhunanan na niya. At alam niyo po kung bakit ito inumpisan itong o itinatag itong NRCO ISP Business Plan Competition na ito ay para matulungan at mabigyan ng pagkakataon yung mga seafarers na balak ng mag-retire at magnegosyo dito sa pag-retire niya. To be able to reintegrate himself to our society na mayroon ding pagkukunan kahit hindi sila nagbabarko na at kasama rin yung kanilang mga pamilya. At number 2, yung participants may join the competition either in solo, in pairs, or by groups. Solo meaning ikaw lang mag-isa. Siya mismo. Ikaw lang mag-isa. In pairs, kayong dalawa, mag-asawa kayo. Pero kung wala ka na sa barko, pwede yung asawa mo lang. Or by groups, minimum of 3 members. Alam mo doon sa Cebu, may nagtanong kasi sila daw, ang grupo nila ay 30. Uy. Oh my God. Alam mo kung bakit? Ito ay grupo ng mga palagay ko, mga dabarkads. Mga dabarkads ito. The reason kung bakit group sila ng gano'n, yung iba ay kumbaga matagal na, over 5 years nang so hindi na sila qualified. Hanap sila ngayon ng ibang medyo qualified, maggrupo sila. Okay din, Pero in-advise namin sila, actually, in-advise siya ni Tonet na kung ako sa inyo, i-divide nyo pa yung group nyo into 5 or 5 groups. Basta merong isang grupo doon na active pa. Or inactive within 5 years, di ba? Para mas marami kayong entry, mas lamang ang inyong pero yung kung kaso pag may nanalo, ayun divided by 30. Hindi. Siyempre, kung anong grupo yung nanalo, suportahan na lang nila. Dahil yung mapapanalunan nila na 500,000,
gagamitin nila yun ng isang grupong nanalo. Isa rin O, po yun diba? sa katanungan na encounter natin sa Legazpi dahil mismo yung isa sa tao ni Kadante Jimenez nagtanong dahil more than 5 years na siyang walang sakay, nagtuturo siya, maganda ang kanyang ginagawa sa school. Sabi ko, humanap ka na lang ng kapartner mo na marino o aktibo para yung ideya mo o konsepto na hanap buhay, mailagay mo sa papel, maisali mo. So, siya ang magiging front mo. At ikaw naman ang magiging representative niya. O, kapartner ka niya. Pareho ka. Anak mo, kapatid mo, bayaw mo, malamang ka ako medyo meron kang karelasyon dyan na magiging kanegosyo, hindi relasyon ka. Babae, huwag yung babaeng karelasyon. Kung ibig sabihin, baka ma-misinterpret tayo. yun po kasi ang word na nagamit ko rin doon eh. Okay. So, nabuhayan uli siya ng kalooban dahil may mga ideya siyang gustong isama. At pangatlo, a qualified seafarer who wishes to join the competition but is currently on duty and is unable to attend presentation and coordination activities related to the competition, including attendance to screening and monitoring coaching activities, must have at least one official representative, preferably an immediate family member, who will handle all the tasks and activities required in the competition. Kaya kahit nasa barko ka, pwede kang magbigay ng authorization. Ito po ang magre-represent sa akin, asawa ko, o karelasyon, hindi na karelasyon, or anak ko, ganon. Pwede, di ba? Yung ating nanalo nun, anak yung nag-represent. Yung isa naman, nanay. Nanay yung isa. Oo nga, yung sa Iloilo. Sa Iloilo, yung fertilizer. Yung organic. Organic fertilizer. Ito, number 4, rules. Open to start-up business plan only. Start-up business. Ang ibig pong sabihin ng start-up business ay ngayon lang mag-ninegosyo. Hindi ba pwede rito yung meron ka ng dating negosyo, pagkatapos medyo kulang ang kapital, isali ka rito para pandagdag sa kapital. Kaya ulitin ko yung kausap ko, Captain Tito Matela, huwag ka na sasali. Ituro mo na lang. Sasali daw siya, sabi ko, huwag na. So, pag may ibang business ka na, pag may ibang business ka na, hindi na. Kung nandito ka na sa lupa nun. Kahit iba siya dun sa i-apply mo na for the competition. Parang unfair na yun. Kasi doon expert kasi ka na. Meron na siyang meron na siyang experience. Marami na tayong na-encounter na gano'n. Actually, supposed to be po kahapon, may aatin nga din doon na may mga hanap buhay na rin sila. Pero gusto pa nila makakuha ng panibagong mga impormasyon kung paano nila magagamit yung ideya na yon. Sabi ko, may undue advantage na kayo. Correct. Bigyan nyo na yung mga talagang mga bagito pero interesado rin at may pangarap din sa buhay. Pagbigyan natin yung mga bago. Agribusiness is strongly encouraged as a business plan idea. Yan. Ang competition will nag-open na, noong June 22, 2016. And closing date for entries is August 19, 2016. May nagtatanong di bang i-extend ito kasi late na raw kaming pumunta ng Cebu. Ayun ko. Pwede naman marahil. Depende doon sa mga nag-submit ng ng entries. Kung maraming nang nag-submit napagpipilian, baka mag-stricto yung ating kapartner na NCRO. Tsaka po, palibasa nga po, may pro forma tayo na ida-download na lang. Napakadali nang ihanda. Siguro 2 araw, maximum 1 week may isulat na nila kagad yung draft. So, hindi sila mahihirapan, di katulad before na medyo mahaba pa yung proseso, talagang pinagtatagni-tagni yung ideya. Ngayon, gagayahin mo na lang, lalagyan mo lang titulo yung naisip mo. So, pero alam mo, noon sa Cebu, may mga nag-submit na naka-ready na sila Ibig sabihin noon ay talagang desidido na silang sumali. So, hindi na kinakailangan mag-extend. Winners will be chosen during an award ceremony on November 11, 2016. Ayan, November 11 po, 2016. Ito ang award ceremony. At before this award ceremony, ay magkakaroon nandun yata ng defense. Ang tawag doon? Pag magdidepensa yung kanilang konsepto, yung idea, negosyo. Bakit yun siyang dapat mapili? Alam mo, yung maraming iba ron, nag-worry. Ay, hindi ako marunong sabi niya ganyan,
Depensa pa, paano ba yun? Anong idedepensa? Tuturuan. Anong armas ang dadalhin ko? May mentor naman siya. May mentor naman, di ba? Kaya nga, sabi namin, wag ko kayo mag-alala dahil how many week? 1 week ba yun? Opo, 7 meetings. 7 Na meetings, whole day meetings, magkakaroon ng mentoring. At sabi nga nung isang participant natin noon, na kahit hindi kayo manalo rito ng prize, parang panalo ka na rin dahil sa matutunan mong kaalaman sa pagninegosyo, yung paggawa ng business plan. Napaka-importante po ang knowledge. Mas ano pa yun, mas higit pa yun sa premyo no? Kung matutunan mo yung kaalaman para sa pagninegosyo. Pero may isang naging feedback po na learning experience din ng isa nating finalist doon nung nagdedepensa na sila. After the awarding, nabanggit niya sa akin, tsaka 2 weeks after yata, nagkausap ulit kami. May isa pang natutunan siya. Ano yun? Yung pagiging defensive daw natin niya sa hanap buhay, sabi niya dapat pala ako constructive. Yung dapat atake rin ako, hindi puro depensa lang. Kasi parang na-touch siya, di ba? Inaatake siya ng panel, ng judges. Parang talagang sundot yung banat sa kanya. Sa halip na sa makapagbigay siya na mas magandang paliwanag, parang nasasaktan siya, dumidepensa na siya, na hindi nagiging negosyante ang nasa isip niya. Pero siya parang lang gusto niyang i-depend yung kanyang yung sarili, hindi na yung negosyo, kundi yung sarili ng damdamin na isip. Sabi niya yun ang learning process na natutunan ko doon. Kaya sana yung mga darating sa ganong sitwasyon, be constructive pero be assertive. Yan ang napili mo, ipakita mo talagang merong magandang mangyayari sa business. Baka naman ang nasa isip niya nung panahon na yun yung kasabihan na the best defense is offense. Di ba? Pero maganda po yung natutunan niya dahil kumbaga sa halip na siya medyo masaktan agad ang damdamin dahil ang judges akala nila tame, nga yung pala yung turo pala talaga yung judges malilit na bagay. Ito pa isa, immediate family members of DOLE and NRCO employees are not eligible to participate in this competition. Ayan, yung mga family members ng taga-DOLE lang yun. Ay, yung taga-ISP kaya? Hindi pwede. Siyempre, seaman tayo pero, lalo na kung anak ang tatay GM, sasali pa ba yun? Mga ganun? Hindi na yun. Wala naman Wala namang sasali. Ay, siyempre, mga seaman natin, pwedeng sumali. Ini-encourage nga natin yung ating mga seafarers. At saka, yung mga nasa Luneta, kung kayo ay nakikinig at sumali kayo rito para at least kahit nagtatambay lang kayo dyan, naghihintay ng inyong sakay, habang kayo ay nagtatambay, ay di gumawa kayo ng business plan at sumali rito. Di ba? Mabanggit ko na nga rin po pala. Kahapon, pasensya na po kung halimbawang yung ating seminar na naka-schedule, madam, inaabangan. Sorry about that. Majority nung nag-text sa akin, talagang parang gusto pang kumuha ng tips para sa business competition. Kayang-kaya nyo yan, huwag nyo na isipan yung mga alam mo doon, gusto nating magpaliwanag tungkol doon. Usually kasi, pag tayo ay nagkakandak ng seminar, kinakailangan na i-confirm nila, magte-text lang naman confirm nila yung attendance nila. Hindi yung basta darating na lang doon. Ay, ang problema, may nag-confirm ko konti lang, it's hindi naman dapat mas maka-gather tayo ng mga at least mahigit 30 man lang or around 30 ay mas maganda yung ganun. So, kaya nga po doon sa mga iba pa na mga iba regular naman po doon. Kaya lang parang ang kanilang intention nga ay doon sa more mas maganda yung raw, yung inyong ideya dahil mas kayo ang naghihimay-himay ng konsepto na yon. Kaysa doon sa manggagaling sa ISP. Guide lang po yung sa atin. So next time, ito po ang rules ng ating monthly seminar. Ipopost namin yon sa Facebook. At least mga sa bagay na post natin late na yan, Late we apologize for that. At sa susunod, gawin na nating systematic. Marahil 3 weeks or 1 month before ay hindi ba monthly yan, di ba? Mga
3 weeks before, ipopost na natin kasi nag-a-arrange din tayo ng mga speakers, di ba? Opo. Oo. Ngayon, dapat i-confirm nila yung kanilang pag-attend para nakakapag-prepare tayo. Nung nakaraan ay nag-post tayo, although late na, o walang nag-confirm, pero nung sinabi natin na canceled, at saka naman may nag-text. Ay, na-cancel ba? Bakit? Totoo po. Diba? Kaya in fairness din po sa ISP Secretary at mga kapatid, yung mga talagang sanay sasama o atin kahapon, gawin din natin yung gano'n. Tsaka ilan kayong a-attend? Pakisabi na rin. Minsan kasi isa lang nakalista, 3 silang darating. Okay lang yun. Pero mas maganda kung 3 po kami. Unnamed person. At least meron tayong nabibilang headcount. na natin. At napapaghandaan. Napaghandaan natin kung anong ipapamerienda natin. Saka po yung materials natin. At saka yung sasabihan natin na speakers, nakakaya naman sa kanila kasi. Sabi na, tuloy ba? Ako, pwede sa one-on-one. Kaso siyempre, iba rin yung marami tayo. Mas masaya, mas marami. Tsaka kung dalang kasama ang pamilya, mas maganda po yun. Ito pa, no? Top 10 winners of the previous business plan competition are not allowed to join. Yung 10. No? Yung 10. Pero palagay ko yung iba doon pinagpatuloy yung kanilang business plan, ano? Pero may tip ako kay Tonet. Meron silang magiging front. Sabi ko, pakisala na lang. Makikita at makikita rin natin yan. Ano yun? Front? Merong mga kaibigan. Sumali na dati. Okay. Alam na nila, na-enhance na nila yung kanila. Pero sabi ko, as long as ang magre-represent yung bago, kahit pa yun na yung na-coach niya, iba naman yung mentoring, iba yung screening, iba yung judges. Kaya iba na rin ang approaches noon. Baka kasama na siya sa group. Malamang. Gustong pwede bumawi. Pwede rin yun. Ito pa. Competition entrance must complete an entry form to enter the competition. The entry form is downloadable at the NRCO website www.nrco.dole.gov.ph. Ulitin ko. www.nrco.dole.gov.ph. Ayan. I-download nyo lang doon yung entry form at fill upan nyo. Ayan. Okay? Eto, why participate in the business plan competition? Bakit gusto mong mag-participate sa business plan competition? Ayan. The 2016 NRCO ISP Business Plan Competition is great opportunity for qualified seafarers to convert their ideas into a business plan and win cash prizes which they can use as seed capital to start their own business. Moreover, the business plan competition can be seen as a practical tool not only for building the capacity of qualified seafarers intending to set up their own business when they return home, but also supporting the growth of jobs in their hometowns. Ayan. May mga steps para sa pag-participate, ano? Sabi na natin, i-download nyo nga yung form, entry form, at fill upan nyo, at ibalik nyo ulit. Submission from June 22 to August 19. Yan, August 19 this year. Submit the business plan along with the following documents. Entry form, seafarer's ID and or proof of being a seafarer. Ay, importante ito, yung kung nakasakay na po. Yung photocopy ng kanyang seaman's book or passport. Seaman's book, ano? Mas maganda yun. At saka, authorization letter from the main entrance seafarer if you are the official representative. Okay? At pangatlo, wait for the notification of NRCO and ISP for the top 10 finalists. Ayan. Tapos, mentoring, coaching, date and location of workshop session to be posted in the NRCO Facebook page at saka sa official website. Final round and awarding ceremony will be on November 11. Location to be posted also in the NRCO Facebook page and official website. Wag po kayong aalis. Station break lang muna po tayo. Gabay ng Pamilyang Marino.
Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's #1 newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Mga kritiko ng CONAS, binueltahan ni Pangulong Duterte. Ang report mula kay Chona Yu. Binatikos ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kontra sa panukalang Constituent Assembly para mabago ang ng kasalukuyang gobyerno patungong federalismo. Ayon sa Pangulo, mayroon siyang tiwala sa mga mambabatas at sinigurong hindi lamang ang kapakanan ng mga ito ang mangingibabaw sa CONAS. Iginiit pa ni Duterte na naroon naman siya para bantayan ang CONAS at hindi niya papayagang babastusin ng mga mambabatas ang saligang batas. Dagdag ng Pangulo, makaasang taong bayan na maka-Filipino, napapanahon at pakikinabangan ng sambayanan ang bagong konstitusyon. Chona Yu, Radio Inquirer, 9:90, bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Samantala, National Housing Authority sinabi na walang libreng pabahay. Detalye ng report mula kay Alvin Barcelona. Nilinaw ng National Housing Authority o NHA na walang libreng pabahay na ibinibigay ang ahensya. Ang pahayag ng NHA kasunod ng pagdagsa ng daan-daang mga residente na galing sa iba't ibang lugar para makakuha ng free housing sa gobyerno. Pero ayon kay NHA Assistant General Manager Froilan Campitan, sa loob ng nakalipas na 40 taon ni minsan ay walang pulisya ang ahensya na mamigay ng libreng pabahay, bagkos ay hinuhulugan ito sa abot kayang halaga. Sa ngayon anya, iniipon muna ng NHA ang lahat ng mga pinirmahang letter request ng mga dumagsa at tinitingnan kung saan housing project akma ang mga ito. Sabi pa ng opisyal, nagsimula silang dagsain noong isang araw kasunod nang kumalat sa Facebook na mamimigay umano ang Duterte administration ng libreng pabahay para sa mga mahihirap. Alvin Barcelona, para sa Radio Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. At yan po mga balita sa oras na ito. Ako po si Len Montaño, Radio Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Gabay ng Pamilyang Marino. Okay, nagbabalik pong muli ang Gabay ng Pamilyang Marino. At bago tayo magpatuloy, ito ang trivia natin ngayong Sabado. Napakadali nito, napakadali. Okay, ready kayo?
Sa isang talumpati ni President Rodrigo Roa Duterte sa Leagues of Cities and Municipalities kumakailan, sinabi niyang mahirap talaga ang trabaho ng isang presidente. Sinabi pa niyang sa sweldo ng presidente na 130,000 pesos lamang, sana nag-mayor na lang siya. Subalit, dinagdag niya na kaya ipinupos niya ang kanyang sarili na gampanan ang mahirap na trabaho ng isang presidente ay dahil sa anong dahilan? Yun ang tanong. Dahil sa anong dahilan? Bakit ipinupos niya ang kanyang sarili? Letter A, dahil gusto niyang puksain ang drug problem sa Pilipinas. Letter B, dahil sa pagmamahal niya sa ating bayan. And letter C, para magkaroon siya ng legacy pang-nasyonal. E-text ang inyong sagot sa 0920-837-9790. Ba't hindi ko ba nakakabisa itong number na ito? 0920-837-9730. Ayan. Ayoko mag-text. Baka with your full name and location, ang unang 5 makakasagot ng tama ay magkakamit ng 100 peso load each. Ayan na. Ang hirap. Gumaganon pa ako, tumatagilid pa ako. Ayun, sa harap. Ayun! Ay, sus, Ginoo. Ayan. Okay, pagpatuloy natin ang ating usapan tungkol doon sa buhay. Ito yung pag-uusapan natin. Ang buhay ng isang seafarer at pamilya ng seafarer. Ano nga ba ang problema natin, problema ng mga seafarers at problema ng mga pamilya ng seafarer sa kasalukuyan? Panoorin mo muna po nating sandali ang isang documentary video na ipapalabas natin. Ay maswerte yung mga nanunood sa live streaming. Ayan, makikita niyo live streaming pala. Okay, ready tayo? Ayan. Itinuturing ang Pilipinas na pangunahing source ng mga competent and skilled seafarers para sa global maritime market. Kaya naman seryoso ang mga maritime stakeholders sa paghahanda sa edukasyon, training at pagproseso sa mga seafarers para matugunan ang malaking demand ng mga ship owners. Sa taas ng demand, hindi nakakapagtaka na maraming kabataan ang naakit na kumuha ng maritime courses at humigit kumulang sa 20,000 estudyante ang nagtatapos ng kanilang academic requirements taon-taon. Subalit sa bilang na ito, 25% lamang o 5,000 ang mapalad na matatanggap ng industriya upang makasakay at makapagtrabaho sa barko. Karaniwang umaabot sa 9 na buwan ang bawat kontrata ng isang seafarer. Matapos ang ilang buwang paglalayag, babalik sa bansa para magbakasyon. Uuwi sa kanyang pamilya, dala ang kanyang ipon sa barko. At mula dito, ilang buwan siyang maghihintay upang muling makasakay. Dito sa Luneta, ang kinagawiang tambayan ng mga seafarers. Halos araw-araw, daan-daang seafarers na naghahanap dito ng trabaho. Naghihintay ng pagkakataon na makasakay sa barko. Ang iba naman ay naghahanap ng mas matataas na sweldo. Samantalang ang iba naman ay nagbabakasakali na muling matanggap kahit maraming suliranin ang kinakaharap. 63 ako ngayon at saka sa trabaho ko sa barko, shipmate. 37 years shipmate ako, pero pagdating ng 63, sabi nila na age limit na. Ako, masyado kong loyal sa agency ko. Pagdating ng age limit, sinipa lang. Hindi naman lahat na tao na may kapansanan. May medical naman tayo na dapat dadaan ang proseso doon.
Kung ang isang tao makapasa sa medical, di isakay. Tungkol naman sa training, anyway, ang gobyerno natin nagkaroon ng policy o national regulation natin na yung mga past training natin, especially sa SOLAS, OSTCW, binalik nila ngayon. Dapat yung mga kagaya namin na old seaman na fully experienced, dapat ang ginawa nila, ni-repress na lang o either na hindi na mag-schooling, instead na sa pamilya nila napunta doon sa training. Kasi sayang din naman kung mag-gardening lang ako, magbababuyan, mas malaki ang kikitain mo sa barko. As master, kikita kaya ng libo-libo. Sa paglobo ng populasyon ng mga seafarers sa bansa, humihigpit naman ang sinturon sa pagkuha ng mga bagong requirements sa pagsakay sa barko. Nagiging issue ang trainings, pagdami ng maritime cadets na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na makasakay ng barko, pag-edad ng mga dating seafarers, at retirement na hindi napaghandaan. Idagdag pa dito ang relasyon ng mga seafarers sa kani-kanilang pamilya. Bawat pag-alis ng isang seafarer, may isang pamilya na naiiwan at nalulungkot. Misis na pumapapel bilang ina at ama ng tahanan. Minsan din, may magulang at kapatid o kasintahan na isinasakripisyo para sa mas magandang kinabukasan. Ito ang tinatawag na social cost, kapalit ng pansamantalang pagkawalay. Ito ang hinaharap ng bawat pamilya ng isang seafarer. Tinanong naman namin siya kung ano gusto niyang, then sabi niya, magsima na lang ako. Dalawa sila ng father niya. Seaman din yung father niya. Baga, yung kita niya, talagang nagsusustento talaga siya sa amin. Siya yung malaki ang kita kaysa sa papa niya. Iba't ibang istorya ng buhay ng isang marino. Iba't ibang karanasan na may kanya-kanyang dahilan at suliraning kinakaharap. Kung susumahin, may kakulangan na naisasantabi na dapat bigyang pansin. Ayon sa datos ng Central Bank, humigit kumulang sa $5.6 billion ang remittances ng mga seafarers na nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Pero, ilang porsyento kaya nito ang naitatabi ng mga seafarers? Kung meron man, ang realidad ay kakaunti. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon para sa mga batang seafarers sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan at pagbibigay solusyon sa tumataas na bilang ng mga overage seafarers ang dahilan kung bakit kailangan nating magkaisa at gumawa ng aksyon para sa pagbabago. Dahil kung hindi tayo ang kikilos, sino? At kung hindi ngayon, kailan pa? Sa ating pagtutulungan at pagkilos, maaari nating mabago ang kasalukuyang estado ng pamumuhay at kinabukasan ng mga seafarers tungo sa pag-angat, pag-unlad at tagumpay. Bilang tugon sa suliraning kinakaharap ng mga seafarers, isang lehitimong samahan ang itinatag noong December 13, 2013 na ngayon may higit sa 8,000 miyembro at patuloy na nadaragdagan. Ito ang Integrated Seafarers of the Philippines o ISP. Binuo ng mga dating seafarers na ang layunin ay makatulong sa kapwa nila seafarers para mapaghandaan ang kanilang retirement at reintegration sa agos ng ating lipunan. Ito ay isang payback advocacy. Ang pagsisikap ng ISP na mabigyan ng solusyon ang kasalukuyang problema ng mga kapwa marino ang naging daan upang makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng OWA, NRCO, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ECC,
at mga pribadong organisasyon. Kumakailan lamang sa idinaos na Philippine Manning Convention at sa pakikiisa ng ISP sa Joint Manning Group o JMG. Iniulat ng ISP ang 3 aspeto na mahalagang tutukan ng mga seafarers at industriya. Una, ang kasalukuyang estado ng seafaring profession. Pangalawa, ang seafarers' welfare at reintegration after seafaring. At pangatlo, ang manning industry's corporate social responsibility. Ang realidad at kasalukuyang sitwasyon ng mga seafarers ay naibahagi. Kabilang na dito ang mabagal na pag-usad sa promotion ng mga opisyal sa barko, na nagiging dahilan sa mabagal din na pag-angat ng mga batang opisyal at ang pagtitiis na malayo sa pamilya kahit overage na sa posisyon dahil sa kakulangang pinansyal. Nagbigay ng rekomendasyon ang ISP bilang tugon sa problema ng mga seafarers sa pagkakaroon ng ideal career development timeline, paghahanda sa reintegration at self-imposed savings bawat kontrata. Lahat ng ito ay makikita sa handbook na may titulong Gabay ng Marino sa Pag-angat, Pag-unlad at Tagumpay. Ito ang magsisilbing general guide ng mga marino sa pagbabarko. Ilan lamang sa mga nilalaman ng handbook ang career management, managing family needs, retirement and reintegration, government benefits, at iba pang mahalagang bagay na dapat alamin ng isang marino. Ang handbook na ito ay mayroon ding rekomendasyon para sa mga seafarers na magkaroon ng self-imposed savings. Ang pagtatabi ng 10% ng kita kada kontrata ng isang marino ay katiyakan na ang perang naimpok at pinalago ay maaasahan sa oras ng pagreretiro at sa panahon ng pangangailangan. Ang handbook na ito ay pagtutulungan ng ISP at JMG na maibahagi sa lahat ng mga seafarers ng libre. Maliban pa rito, ilan din sa programa ng ISP ang pagkakaroon ng libreng seminar para sa mga seafarers at pamilya nito tungkol sa financial literacy and awareness, entrepreneurship and how to start a business, real estate, agribusiness, and other livelihood opportunities. Regular din na isa sa himpapawid ang mga aktibidad ng ISP sa radio program Gabay ng Pamilyang Marino tuwing Sabado alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon sa DZIQ 990 AM band at mapapanood via live streaming sa radio.inquirer.net. Kasama rito ang pagpapalabas ng kwento ng tagumpay, mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng mga marino na nagsumikap magkaroon ng sariling negosyo katuwang ang kanilang pamilya, na mapapanood din sa YouTube. Upang epektibong maipatupad ang misyon ng ISP na makalikha ng oportunidad sa mga seafarers, ang ISP ay nagtatag ng ISP Multipurpose Cooperative para matugunan ang pangangailangan ng mga seafarers at pamilya nito habang naghihintay na makasakay muli ng barko at matugunan din ang pangangailangan para sa kanilang mga trainings. Ang ISP Co-op ay isang financial institution na pwede ring paglagakan ng personal savings o investments ng mga seafarers. Kumakailan, ang ISP ay nakiisa bilang partner ng DOLE NRCO Seafarers Entrepreneurship Development Program at inilunsad ang NRCO ISP Business Plan Competition kung saan ₱250,000 ang mapapanalunan ng isang magwawagi para magamit sa kanyang uumpisahang negosyo. Isang napakagandang programa para sa mga seafarers at kanilang pamilya tungo sa pag-unlad. Mating na ako ng pre-seminar na binibigay ng Integrated Seafarers of the Philippines. Marami kong natutunan. And then at the same time, na-introduce ko yung product namin. So, yun, naisipan ko na ito, tuloy-tuloy na, hindi katulad ng mga sinimulan kong business dati, nag-aalanganin ka. And dati, parang ako lang,
Ngayon yung mga anak ko, katulong ko na kumbaga kasama ko na sila, and we work as a teamwork talaga. Nagpapasalamat nga ako ngayon, merong yung Integrated Seafarers of the Philippines, nagbibigay sila ng mga seminars sa ganun. So lumalawak yung kaalaman ng lahat. Nalaman ko yung ISP through dun sa husband ko. Utility siya before sa Astra. And then, nung paalis na siya, pinaregister niya ako sa ISP. And then, one time, September last year, nag-text yung ISP na merong seminar. So, pumunta ako. Doon sa ISP, sobrang laki ng naitulong sa akin. Kasi una, naintindihan ko yung how to handle money matters, ganon. Kasi karamihan pala ng mga marino, tumatanda sa pagiging marino. So, kahit 60 years old na, gusto pa rin sumakay. So, doon ko na intindihan na kailangan yung mga misis na katulad ko na naiiwan dito na nag-handle ng padala, dapat sinisinop, ini-invest. Ang ISP membership fee ay libre para sa lahat ng mga seafarers at kanilang pamilya. Active o inactive, pwedeng sumali. Sa mga nais magparehistro at may karagdagang katanungan, magtungo lamang sa aming website www.isp.org.ph. Maging wise na seafarer, nandi magretirong mahirap. At tandaan, walang forever sa pagbabarko. Okay, nagbabalik pong muli ang gabay ng Pamilyang Marino at napansin ko, yung palang suot kong uniform, no? Same na same. The same, parehas na parehas. Para namang meron akong parang... Identity. Identity. Ano? Captain Danny, ano masasabi mo? Yung problema ng ating mga seafarers at pamilya ng seafarers ngayon, hanggang ngayon ay problema pa rin. At alam mo, noong ako'y pumunta ng Cebu, may mga pamilyang, mga misis na lumapit sa akin, ano? At natutuwa sila at parang naiiyak at naluluha. Sabi niya, totoong-totoo yung mga pinakita mo sa dokumentary. Totoong nangyayari yan. Ako nga kami, wala pa kaming naiipon. Ang tagal nang nagbabarko ng aking mister. Ang laki-laki naman ng sweldo. Nagtataka ako, bakit wala kaming naiipon? Ano kaya ang dahilan? Sabi ko, ba't akong tinatanong nyo? Dapat tanungin nyo yung sarili nyo. Ano ba? Pero ganito lang yan. Joke lang yun. Ano? Sabi ko, alam nyo po, kung bakit ang main reason kung bakit ang ating mga seafarers at pamilya ng seafarers ay hindi talaga nakakaipon ay dahil hindi pa tayo makawala doon sa ating kultura na tinutulungan. Marami tayong tinutulungang mga extended family. Ayan. Yes. At nakagawian na rin natin yung... mga paggastos na hindi naman priorities, di ba? Yes. Siyempre, dahil yon marahil sa pagmamahal natin sa ating mga kamag-anak, mga kapatid, o yung mga anak natin na hindi natin mahindian kung sakali magaya, papunta mag-dinner, o di ba? Dahil may tinatanggap naman kayong malaking allotment, halimbawa, o yun namang mga mister na nasa barko, nakakaipod nga sila doon, pero hindi rin sila nakakatiis na bumili ng mga bagay-bagay sa labas na mahal, mura naman dito kung dito na lang bibilhin, pero parang masaya na sila na bumibili ng mga bagay na pasalubong para sa kanilang pagbabalik. At least, pagdating naman dito, mag-blow out dahil, welcome back, di ba? Ang saya-saya. Pero hanggang kailan tatagal yung kanyang naipon? Dahil pagbalik niya rito ay definitely wala na siyang sweldo. Tatanggapin nga niya yung kanyang leave pay, ganon, 2 months, pero after 2 months di pa makasakay. Kaya yun, mauubos yung kanyang naipon. Siguro part din dyan yung since, yung pananaw nila na, wow, dollars na, may trabaho na yung asawa ko, ganyan. Imbis na yung sa simpleng pamumuhay nila, nag-a-upgrade din kasi sila. Mas gumagastos na sila. Meron naman tayong magagastos ayun. So, mas nagiging walang natitipid. Kung isipin mo, kung magme-maintain ka dun sa lifestyle mo dati, mas marami ka talaga maiipon. Kaso ang problema, nag-a-upgrade din kasi sila. Ayun ang mahirap, yung upgrade Hindi pa ako nakapag-upgrade ng aking cellphone.
Wow! Ayan, oo. Hindi iPhone 6 pa rin. Oo, may iPhone 8 na. Yung sa Legazpi nga rin po, mixed emotions ang nakita natin doon sa kanilang mga mukha, sa mga asawa, pamilya, kahit sa anak. At saka yung mga bata pa, mga estudyante doon sa Maritime Foundation doon. Sabi na hindi po namin gagayahin yung mga pananalita ng iba diyan na nakita doon sa documentary dahil dapat daw nilang matutunan pala yung ganon. Sabi ko, clogging yun kako. Kasi dapat kako isipin mo na kagad yung yung one position higher doon sa current position mo. Doon naman sa mga asa-asawa po, sabi ko, bigyan nyo na importansya rin yung mga bagay-bagay na dapat ay ano ba yung needs and wants naman. Ako rin po, nag-fall din ako doon sa, kasi nung ako sumasakay pa, Doc, ako yung nagpapapiesta sa amin. Wow! Kung kasi hindi pa ako umuwi ng Pasko, bagong taon. Binabawi mo. So, ako naghahanda, lahat ng kamag-anak, kapitbahay, kakilala, lahat na may kay. Punta kayo sa bahay, magkakatay ako ng 2 baboy. Pero sa isang banda naman po, nakita ko yung mali ko na yun. Pero minsan, ang pinipressure ko yung agency. Within 72 hours, nagre-report ako. Tapos sinasabi ko, within 60 days, kailangan may line up ako. So, yun naman po ang parang... At that time, official ka na nun. Opo, pero parang naka-counter balance ko naman yung aking medyo sabihin natin kahambugan, kayabangan, paggastos na kailangan may sakay din ako dahil alam ko madideplete yung aking savings. Definitely. Natsimpo naman po na na-share din natin sa iba yan na nakaprograma na po lahat ng kagastusan namin kaya malakas ang loob ko ring tumigil na kaagad. Yun nga lang, naging mali ko, wala tayong mga ganitong competition ng mga guides paano papasokin yung mga hanap buhay na hindi mo kabisado. Kasi nga po tulad ko, anak bukid, bigla kang magbibenture ng isang medyo malaking negosyo na ang kapital mo lang yung perang naipon mo tsaka yung lakas ng loob. So yun naman po sinishare natin. Pero sa palagay mo, yung mga ginastos mo noon habang ikaw ay nagbabakasyon, kung yun ay na-save mo, sa palagay mo, mas maaga kang nakapag... malaki po, malaki. Kasi noong araw na 25 pesos lang ang dollar, gumagastos ako ng 100,000. Taon-taon yun. Magpapiesta ba naman ng barangay? Sikat ka naman sa bayan mo. Opo naman. Tapos Johnny Walker yung iniinom nila. Hindi dilata. Hindi yung dilata. Kasi ayaw na daw nila ng mga dilata. Hindi lambanog. Hindi po kasi beer, di ba? Gusto nila mo imported. Siyempre, marami din ako ng mga sikwat sa barko na representation. Pero pero ano masasabi mo dun sa pananaw naman ng mga seaman na mas gugustuhin nila sumakay kaysa mag-business nga? Kasi parang may episode doon na... hindi ba yung isa na sabi? Kaysa naman sa magbabuyan lang ako. Yes. Anong comment natin doon? Yung una doon, talagang ayaw niyang ma-promote sa mataas na takot siya sa tingin ko, takot siya sa isang higher o bigger responsibility. Kaya natali siya doon sa habang mahabang panahon na yon. Kasi kung talagang nakahanda siya maging leader, lilipat siya ng isang kumpanya kahit loyal siya or sasabihin niya, kaya ko yan. Bigyan niyo ko ng pagkakataon na ipakita kong kaya ko rin. Marami pa rin ganyan ngayon Opo. Siguro yung iba din, takot din ng sa New World. Kasi yun yung nakasanayan nila, sumakay ng barko, sumakay ng sakay. So, ang pananaw nila, bakit ako magbi-business? Mas malaki ang kinikita ko doon. Doon naman sa ibang, sa ibang nasagot ko sa Legazpi, yung kagastusan din po ng pamilya. Kasi kahit na anong tipid ng lalaki nung nagbabarko, yung anak man o babae man ng sa ngayon, may mga babae nagbabarko, yung pamilya na iwan. Tulad nga po doon, sabi ko, marami ng solusyon ngayon dahil yung isa doon sa Legazpi, problema kuryente. Minsan nawawala na magkakaroon ng disconnection sa madaling sabi. Sabi ko kasi pagka 3,000, 5,000 kuryente natin, nababayaran natin. Pero hindi tayo nag-iisip paano natin masisave yung 3,000 yun na alternative solution tulad po ng halimbawa yung solar power, biogas digester. So, marami pang ibang talagang tipirin yung paggamit para bumaba yung gasto. Kasi po, naging problema nung 3 kausap natin dun lumalaki daw ang gastos nila sa kuryente. At sinisisi yung Alico ba yun? Yung Albay Electric Cooperative. Okay. Sabi ko, huwag nyo sisihin yung cooperative. Ang sisihin nyo, yung sarili nyo, bakit lumalaki ang gastos nyo sa kuryente? So, may restraint din kayo dapat gawin sa budget nyo. Alam nyo, karaniwang argumento rin niya ng isang mag-asawa, yung seaman na sa barko, yung asawa nandito, tapos nagpapalitan sila ng communication,
nagrereklamo yung marino, bakit ganun hindi magkasya sa iyo yung ang laki-laki na niyang iniiwan ko sa iyo, hingi ka pa ngayon ng special remittance para ipadala ko diyan. Ano ba nangyayari? Sasabihin mo, hindi mo lang alam ang kagastusan dito, napakarami, ang taas na ng bilihin, etc., di ba? Kung kukwentahin mo, ganito, ganyan, may bayad dito, ay yung taas ang kuryente, kung ano-ano. So, hindi mo rin masisisa yung mga misis kasi kung minsan, pag tumataas nga yung mga bilihin, tapos dagdag ng gastos, kung ano-ano pa. Kaya lang, ang tanong, halimbawang wala ka ng allotment, pero nabubuhay ka pa. Kaya naman pala. Kaya mo naman palang mag-budget kung kung kaya mo maghigpit ng sinturon. Ayaw mo maghigpit ng sinturon. Meron din akong nabanggit doon na bakit nyo kako pipiliting pumasok yung anak nyo doon sa malayong school kung may malapit naman sa inyo. So may isa po doon doon pumayag na kaya nga po kanya inihahatid ko na lang dahil ang bus service yata 5,000. Ngayon, pag nagtatricycle daw siya, 10 piso lang. Naihatid pa niya yung anak niya. May bonding di 3,000 na lang gastos niya sa 5 araw, di 150 pesos na lang. Natanong mo yung malayo, preferable niya yung malayo kaysa doon sa malapit. Sa malapit, makakatipid siya. Bakit sa malayo na mas magastos? Ayun tinatawag na upgrade. Ayun nga po. Kaya yun naman ang parang talagang may value chain o may chain reaction lahat yung ginagawa. Kaya yung ibang mga maritime yung schools, elementary, inilalapit na doon sa mga subdivision. Di po ba kahit sa subdivisions may mga school na rin. Para yun ang tinitingnan na sana makita rin ng mga pamilya yung ganung bagay na kung yung kasi hindi naman lahat dapat iasa sa school yung pag-nurture, pagturo sa mga bata. Mapapapil din nga po at nalalaman ng Doc Jan ngayon dahil nga may learning process na rin. Ay kami naman po hindi namin kayo nire-require o pinipilit na magtipid o di kaya advice lang naman yun. Advice lang naman. Ayun, hindi wag. Hindi ba kaya natin pinapalabas yan, pinapakita natin. Yan ang present state of the seafaring profession. Alam niyo talagang napakahirap ngayong sumakay. Sabi nga kanina, makita nyo doon sa video na ang gumagraduate ngayon ng maritime courses ay mahigit 20,000, mga 25,000 na yata. At 20% lang ang nakakaroon ng pagkakataong makasakay doon dahil sa kukunti ang ating mga barko di ba? Lalo na ngayon nagkaroon tayo ng crisis sa ekonomiya ng mga iba't ibang bansa. Ganon din, may crisis din. Kaya yung shipping market ay down. Down na down po ang mga ship owner ngayon ay talagang naghihigpit sinturon para magkasya ang kanilang budget. Kung minsan maraming na-bankrupt, maraming mga na-bankrupt na mga shipping company. Kaya sila ay nagtitipid din para maisalbar ang shipping industry. Pero hanggang ngayon wala pang linaw kung kailan aangat muli ang shipping. Kaya apektado rin ang ating mga seafarers. Isa rin po yan sa napag-usapan sa Legazpi at si Kadante Jimenez nga din po yung sumagot. Kaya nandun sila. Pati yung RD natin doon sumagot. Dahil inilalapit na nga yung serbisyo ng gobyerno. Na yung mga opisina, kasi bakit daw yung, halimbawa yung sa medical, PIDOS, etc. Mga ganon-ganon. Pati yung PIMOS nila, yung PIOS. May PIMOS yung PIMOS pa. Hindi yung yung migration orientation seminar. PIOS. Yun ang ginagawa na rin, nilalapit na rin para lahat ng katiperan magawa at nang hindi na pumunta pa ng Metro Manila yung mga taong concerned. So bigyan din po sana nila ng importansya yung mga ganung bagay kasi lahat ng linkage ginagawa natin pero kailangan kaakibat at kasama din sila sa programa dahil ang lahat naman po yan para sa pamilya ng marino rin. At marami rin tayong mga reklamo sa ating mga seafarers, lalo na yung mga trainings, mga kung ano-ano pang mga requirements, abala sila. At may nabalitaan ka ba lately tungkol sa marina about sa yung mga nirereklamo ng mga seafarers natin sa marina noon ay balita ko ay binibigyan naman ng solusyon ng ating bagong administrator
Kung gagamitin ko po yung word na narinig ko, may read code din sila din ngayon doon. Ano ba to? Bakit ganito? Yan ang tawag na, sabi nga ni Admin Al Amaro, ay nasa period sila ngayon ng cleansing. Ayan, cleansing. Cleansing lang muna nila yung kanilang bakura. Namumula sila sa kahihiyan. Oo. At alam mo, lalo na yung ating licensure examinations, anako, ang dami pala diyang mga problema. At ngayon may hocus-picus din sila. May hocus-picus pala doon. Pero sinosolve na yan ang ating problema. Anyway, balikan natin yung yung tungkol sa mga buhay ng marino. Noong ako'y nagbabarko, hindi ko rin naiisipan yung mag-ipon, dahil sabi ko, anyway, mostly nasa allotment mabahala na yung misis ko doon mag-ipon. O, di ba? Mabuti na lang magaling si Madam. Magaling mag-ipon. Pero kung minsan nakaka tempt din yung mga seaman, ang mga seaman sa barko. Pag may isang bumili ng ganitong bagay, bilihan na lahat. At lalo na kung may mga aakyat sa barko ng mga nagtitinda, naku, hindi ka o ikot-ikot doon, lalo na kung ano mga tinitinda? Cellphone? Ay, hindi. Different. Wala pa different cellphone, kinds. Kung ano-anong mga perfume, sapatos, mga jewelries. Ang style ng mga nagtitinda doon, magaganda yung mga natindera. Ayan, paano ka? Mahihikaya talaga yun. Hindi ka makatanggi. Ayan. Palit sabon. Palit sabon? Ano sa'yo man? Palit sabon. Palit sabon, no? Mukhang alam kong lugar yan. Alam ko yan. Nakabiyahe ka ba sa Bangkok, sa Kusitsa? Meron pa wala na ngayon. Meron tayong port state control na tinatawag. Wala na. Yan ang magagandang lugar. Baka ma-misunderstood tayo ng mga misis ng mga siban. Kasi po, nagtitipid kami. Salit na doon yan ang ibayad. Sabon na lang po kasi kung yung sales, yung nagbebenta, may sabon na ibang brand, mapipilitan kang bumili ng ibang yung sabon na yon. Imagine sa barko, apat na sabon sa isang buwan. Barter trade yung ginagawa nila. Kaya noon, panahon namin, marami ko na yung sabon. Dok, marami nagkakasakit noon. Ako second mate ako. Ako ang medical officer ako noon. Ayan, may ay, di siyempre, antibiotic. Mga payong pagkalusugan, mga sakit na dapat iwasan ng mga seafarers. Ihahatid sa inyo ni Doktora Jill Estabillo kasakop sa What's Up, Doc? Yes, yung i-discuss ko ngayon, ito ay para sa ating mga marinong naghihilik, yung mga malakas maghilik. So, snoring is caused by vibrating tissues within the airways of the nose and throat. Yung vibrations are caused by turbulent flow through narrowed airways. So, snoring, it is a sleep disorder that can have serious medical consequences. That is why, here are the tips on how to stop snoring. So, number 1, sleep on your side. So, kung napapansin ng ating mga marino na ang lakas-lakas nila maghilik, tagilid sila. Kasi yung pag nakahiga ka, it causes narrowing of the airways due to the pressure pag nakahiga. So, pag nakatagilid, yon mas less ang snoring. So, number 2, lose weight. So, excess body weight, especially dun sa neck area, puts pressure on the airway, causing it to partially collapse. So, remove pressure on your airway by losing your weight. Number 3, avoid alcohol and tranquilizers. So, both alcohol tsaka yung mga sleeping pills can depress the central nervous system and nare-relax nito yung muscles natin sa throat and jaw, making snoring more likely. Tapos, these substances are also known to contribute sa sleep apnea. Yung sleep apnea, pag natutulog ka, may seconds na hindi ka humihinga. A dangerous condition that has been linked to cardiovascular diseases. Ayan ang nangyari sa aking tatay. So, number 4, get your allergies treated. So, chronic respiratory allergies may cause snoring by forcing sufferers to breathe through their mouth. Yung mga mouth breathers natin, nagsusnore sila because the flow of air through the mouth causes greater vibration of tissues. And number 5, stop smoking. Smoking contributes to snoring because smoking damages our respiratory system. So sa ating mga marino, pamilya ng ating mga marino,
Wealth is having your knowledge with your health. Thank you. Ayan. Mukhang tinamaan na naman ako doon. Yes, nagsusnore ka ba? Naghihilip Ay, ka? nako. Naiistorbo si Madam, napupuyat. So, Madam, itatagilid Teka natin muna. siya. Para maiwasan yung kailangan nakatagilid. Oo. Tapos, or kaya medyo Nababawasan nababawasan siya. Meron Hindi. kasi talagang Oo. mga tao na prone to snoring, lalo na yung kung may anatomical problem sila sa ilong, sa mouth, sa throat, nagnanarrow yung airways mo, kaya nagsusnore ka. Kung nakadapa. Nakadapa, pwede naman, hindi Pwede less naman, than yung snoring mo pag nakadapa. Kaya lang, ang hirap naman nun, yung mukha mo naman nakasara. Kung hindi, may butas naman. Meron yung snoring. Ano yun sa masahehan? Yung father ko yon, nagsusnore siya, tapos nung tinest, may sleep apnea na siya. Most probably, sabi ng cardiologist niya, yun yung cause ng pagiging irregular ng heartbeat niya, tsaka yung previously na stroke siya, kasi syempre less oxygen yun. Pag nag-apneic episode ka, yung hindi ka humihinga pag natutulog. So, Madam, babantayan mo si Kap, baka pag sa sobrang lakas ng hilik niya, may seconds na hindi ka humihinga. Ganon. Gisingin si Kap. Ay kala ko ako nananaginip. Ang tawag diyan? Binabangungot. Oo, mahirap yung iba yung binabangungot kasi naghihilik lang. Yes. Ganun ba yun? Mas maganda yung naghihilik kasi nakakahinga pa. Oo. Pero yun nga, meron tayong mga tips para ma-lessen yun. Anyway, magandang yan na tinamaan lahat. Pero bibihira naman tao yata na hindi humihilik. Lahat humihilik. Hindi naman. Pero more common kasi siya sa males than females. Pero may mga tao din naman Sabi na naman hindi. ng Ako iba hindi ako dahil naghihilik. yung maraming stress, mas maraming hilik. Pwede din naman yun. Related din naman yun. Pero mga contributory factors siya. Ayan. Okay. Marami tayong natutunan dyan sa sa medical tips ni Doktora. Mga sawikain kapupulutan ng aral at gabay. Magbibigay inspirasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ibabahagi ni Madam Litwina Morales sa kanyang Thought for the Week. Okay, ang thought for the week, very simple lang ito, pero malalim pag-iisipan. If you cannot do great things, do small things in a great way. Ano ibig sabihin? Malalim nga. Mukhang malalim. Tagalogin nga natin. Ano yan? If you Kay cannot Madam. do great things, sabi, do small things in a great way. Ang ibig sabihin, kung hindi ka makagawa ng malaking, ang iba kasi ambisyon yung malaki kagad na project, for example. Great things. Hindi mo naman ma-achieve, sigurado hindi mo ma-achieve. So, unti-unti, do great small things. Diba? Ay, may example ako dyan. Kunwari, Kap, gusto mong tulungan lahat ng mga marino natin, pero nahihirapan ka. Nag-start ka sa ISP. Ay, ang galing-galing. Segue dyan, you may have the loftiest goals, the highest ideals, the noblest dreams, but remember this, nothing works unless you do. Yes. Ano naman yun? Puro plano, puro drawing. Puro drawing, tapos yung bang iba, lukso-lukso, umpisa ko dito, tapos may naisipan na naman, do na naman, yung ganun ba? Tapos hindi natatapos, magulo. Ayun. Kailan, katulad rin yan sa pagninegosyo. Yes. Diba? Maraming gustong magnegosyo. Gusto malakihan ka agad para malaki ang kita. Nadali ako. Nadali ka ron. Dapat, umpisahan muna sa maliit. Maliit naman po yun. Yung bang walang patience. Ang iba, impatient masyado. Gusto na kaagad. Kasi sabi nila, pag nagmina ka raw, maraming pera kaagad eh. Yun pala, maraming perang gastos bago maraming pera. Alam mo, meron akong kilala dyan joint venture yun. Korean at saka Pilipino. Pagkatapos, gusto nilang magpa-impress sa kanilang kliyente or customer para first impression is lasting. Kumbaga, meron silang salawikain na gano'n. Inayos nila yung opisina, gumastos ng 3 million sa furnitures lang. Kaganda. 3 million.
Pagkatapos nag-hire silang maraming empleyado. Oo, ang ganda ng mga naka-uniform pa. Oh. Ang ending. Ang ending, di nag-umpisa sila. Nag-umpisa sila ng negosyo. It's ship manning din 'yon at mga ship owner, meron silang magandang prospect na principals. Nag-umpisa sila ngayong mag-recruit ng mga seafarers. Pagdating ng tatlong barko, bulilyaso na kaagad yung pangatlong barko. Na-ground ka agad. Di nagkaroon ng parang doubt yung principals. Unti-unti na lang yung barkong ibinigay. Until na noong sa 5 na, may bulilyaso na naman uli. So, anong nangyari? Hindi na sila pinagtuloy. Nilipat na doon sa kanila. So, yung kinita nila doon, kulang pa doon sa nagastos sila. So start, mas maganda. Yes. Unahin niya yung talagang makaka-apekto sa performance. So, di ba? Magaling na manager. Saka yung management. Beautification kagad ang inasikaso. First impression daw. Tama yun. Kung minsan yung first impression is lasting. Kung minsan meron din pala. Lasting talaga yun. Sa akin po, nangyari yan eh. Pero hindi pa impress, kundi nag-abono ako eh. Kasi po, di ba, nakakuha ko nasa namayapang Captain Bill Gregorio. Nakakuha 11 barko doon. Yung Rex Maritime po. Sa akin po yun eh. Captain Bill Gregorio, classmate ko yun. Opo, 11 barko nakuha ko doon from Phil Pride. Ganun. Na-transfer sa kanya, napunta sa akin, nagkaroon sila ng kaso ng Singaporean. Nambit ko naman sa Singapore. Sabi niya, Captain Danny, can you manage a fleet of 11 ships? Ako naman si Yabang, yes, why? But we need some blah 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 blah. May pera ako, di sige, pasok. Di abono ko ng abono. After 6 months, hindi pa nagbabayad ng salary. Pro bono na pala ito. Abono. Naka 1 year and 7 months. Kaya bumabalik yung sa Tout Project natin. Opo, gano'n. Do great if you cannot, great things. Ito naman, ang magandang kwento doon. Kahit mabanggit ko po yung pangalan, Gloria Maritime. Ganyan naman Korean yun. Opo, Korean. Si Jimmy. Kaibigan ko yun. Kay Sagrada. Ang nangyari ganito naman. Parang ganyan. Pa-impress sabi ng principal, sige, set up ka opisina, blah, 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 furnitures, etc., etc. At ito ang gastos. Isulat mo ang gastos. Mahigit 1 million ang binili. Lahat ng updated electronics, chairs, magaganda. Sabi ni si Korean ngayon, bakit ka bumili ng ganyan kadami at kamahal na gamit? Hindi ko i-refund sa iyo yan. Ouch. Yun ang ouch. Nag-away ang dalawa. Ako naman po sa likuran dahil kasama rin ako doon. Sa madaling sabi, nasira yung magandang naumpisahan dahil sa maling interpretasyon ng pagkakasabi. Great things. Sabi ko kay Jim, Tol, anong mangyayari sa atin yan? Wala tayong pera ngayon. Small things talaga dapat. Ganon din yan sa panliligaw. Pagpili ng iyong magiging kabiyak. Sige nga, Kap. Explain mo yan. Hindi ko mag-gets masyado. Paano ko ma-explain Manliligaw, start to small things. Hindi. Para sa panliligaw din, pipiliin mo lang yung simple. Kumbaga yung hindi sa panlabas na kaanyuan, kundi doon sa kaluuban. May hawig din yun. Nakalusot. Ay, hindi totoo yan. Pipili ka nga ng maganda pero ang ugali naman ay hindi. Wala naman yun, di ba? Ako, may kaya ba din. Pa-impress ako. Markil ako ng van, kunwari akin, tapos akit akong ligaw. Puntang baryo, naka-van. Van? Sobra ka naman. Pa-impress. Ang tagal na nun, may van ka na? 400, hindi po, inarkil ako. 400 yata ang bayad, binigyan ko pa ng 500. Wow, nagtip Punta tayo doon, sabi nung busted naman. Wow. Hindi pa nga nakakapasok dito yung kalabaw na may karito. Banang. Sinagot ka kagad. Awa naman po ng Diyos, nagbigay ng 3 anak sa atin. Kaya siya na yun! Ano bang sinasabi natin na pa-impress? Pa-impress kasi si... Yung palang pupuntahan naming lugar. Hindi pa nga pinapasok ng tricycle. Wala pa naman tricycle doon dahil kariton nga mapasok. Kailangan talaga magpa-impress ka doon. Siya naman pala talagang nakatulog. Kasi bawal po makitulog. Di kami sa ban natulog dahil hindi namin alam palabas ng baryo. Masyadong great things yung ginawa po. Nung ako'y manligaw, small things lang ang ginawa ko. Alam mo kung paano ako nagpa-impress. Paano? Kay Madam, abay, bumili ako ng sapatos na matangkad. Ay, pambil butong. Mukha ako matangkad. Kita mo na.
Wala akong pera nun eh. Alam naman eh, siyempre, mahirap lang tayo. Issue ba ang height? Wala. Hindi ako makapag, bumibili pa ako ay, nung panahon na yun, uso yung mga bell-bottom. Tapos, kailangan medyo matangkad ka para makuborma ang ano mo. Pandak naman ako. So, bumili ako ng 4 inches. Ang problema, nagkabarikos. Nagkabarikos vein ako. Ay, di bali, na-attract ko naman siya. O, di ba? Small things lang yun. O, di ba? Masarap malalaman. Kung hindi ko naman na-attract, magkasama ba kami ngayon? Yes. O, diba? Dahil ito sa 4 inches. 4 inches. Ayan. No comment. Teka muna. Yung ating mga nanalo sa ating... Hindi yata sumali si Doc Neil. Ulitin natin. Eto na po. Makinig kayo ang ating trivia for the day. Ulitin ko ang ating tanong. Sa isang talumpati ni President Rodrigo Roa Duterte sa League of Cities and Municipalities, ito nasa Facebook ito kumakailan, sinabi niyang mahirap talaga ang trabaho ng isang presidente. Sinabi pa niyang sa sweldo ng presidente na 130,000 pesos lamang, sana nag-mayor na lang siya. Subalit dinagdag niya sa kanyang dinagdag niya na ipinupus niya ang kanyang sarili na gampanan ang mahirap na trabaho ng isang presidente ay dahil sa anong dahilan? May dahilan. Ito ang pagpipilian dahil gusto niyang puksain ang drug problem sa Pilipinas. Letter B, dahil sa pagmamahal niya sa ating bayan. At letter C, para magkaroon siya ng legacy pang nasyonal. Ayan. Ang tamang sagot po, at check nyo pa doon sa Facebook na nag-trending, ay letter B. Yes. Dahil sa pagmamahal niya sa ating bayan. Ang unang nakasagot ay mali. Letter A, Ariel Montemayor ng Vito Cruz. Mali. Number 2, letter B, Edilon Ramos, Las Piñas City. Tama. Congratulations. Number 3, Eric Onghoko from Talaba 4, Cavite. Letter B, tama. Malone Rotas, Pangasinan, letter A, mali. Anton Soriano ng Las Piñas, letter B, tama. Ilan na? Tatlo. Joanna Nahera, Pangasinan, letter A, mali. Yung drug, isa lang yon sa kanyang programa. Kiago, Caloocan, letter A, mali. Bacoor, Cavite, Ann Ramirez, Bacoor, Cavite, letter A, mali. Carl Montenegro o Montinlupa City, letter B. Tama. Ilan na? 4. Hayasmin Mendez of Tondo, Manila, letter B. 5 na. Ay, yung pang-anim, Delia Cabrera ng Road 4, Kogyo Village, Antipolo City, letter B. Tama rin sana. Okay, nakalima na tayo. At yung mga ibang nagpadala, maraming salamat. Rowena Aka. Atcha, San Mateo. Parati ako nagkakamali dito. Atcha, San Mateo Rizal. Teacher yung katabi mo. Rosemary Atcha ng Montalban. Joanna Peralta ng Bira Catanduanes. Dahil sa pagmamahal, yun nga, Helen M. Del Mundo. Helen! Magandang hapon. Kumusta ka na? And, sino ito? Wala. Para poksain, Paula Malaluan. Ayan. Nice. Taas na. Marami pa pala. Maraming sumagot siyempre. Enrique Vista, Tatalon, Quezon City. Emmanuel Picante, Kapasigan, Pasig City. Danny Berdos, Sukat, Parañaque. Arlene Galeno, Santa Ana, Manila. Dan Montoya, Kalulot, San Fernando, Pampanga. Elenita, San Miguel. Pagmamahal niya sa ating bayan. Okay. Tessie Berdos sa Parañaque. Ciara May Ocliaso, Loreto, Sampaloc, Manila. Michelle Baloloy, Santa Ana, Manila. Sino to? Peña Francia Tena. From Reyes, Mandaluyong City. Okay, taas anak. Jobet Elguera ng Teresa Rizal, Puringlao, Malabon City. At maraming salamat sa mga nag-text. Bakit wala yung ating... Okay. We have only 4 minutes. So, umpisa nating... baka meron pa tayong di-discuss. Anything about agri...
Dugtungan po natin, isa pa sa mga sana mapili ninyo, bigyan ng pansin kung sa gulayan, yung okra, isa po sa napakadaling pagkakitaan din yan. Favorite yan. Nag-i-export po tayo na okra. Madaling tumubo ang okra, di ba? Mag-export? Nag-export po at kulang na kulang po tayo ng okra na pang-export. Ang Japan po ang number 1 na kumukuha sa atin, tonelada araw-araw. Ayan. So, pwede lang bigyan ng pansin yan na baka meron silang konsepto na medyo na iba. Yung okra, baka kulay dilaw. O, di na ibang okra yan. So, impact sa business niyo. Ang ganda. Alam mo, pagtatanim kasi, ang problema ng mga nagtatanim ay yung market. Opo. Oo. Pero lahat naman po yan ngayon ay may kasama na binabalangkas pag nagtanim ngayon, binibigyan na rin po ng importansya yung linkage sa market po. Ano kaya sama natin sa ating programa sa ISP, ano? Mag-prospect tayo ng mga buyers na ano. Pwede tapos po market linkage tayo po. ang magma-marketing ano. Doon sa po ISP yan. Co-op Pwede ano. po yan. Tapos yung mga ISP members natin o may pang mga interesado na nagtatanim o di kaya ay meron silang mga produkto, tayo ang magma-market naman. Pwede po yan. Doon sa mga makukuha nating ano Isa prospective po yun sa buyer, dapat din natin magawa. Ngayon, kung halimbawa naman sa paghahayupan, isa po sa pinakamadali ring alagaan sa hayop ay kambing. Kung maluwang ang lugar ninyo, kambing ang bigyan nyo ng importansya. Kapos din po tayo ngayon sa supply ng kambing. Huwag po nating problemahin kung tag-ulan, tag-bagyo dahil po may mga bahay na rin ang kambing ngayon. Oo, binabahayan na yan. Binabahayan na rin yan. Kung maluluwang ang lupa nyo, kambing, intercropping pa rin tayo para hindi kayo gumastos ng malaki. Lahat po yan, tatalakayin natin sa mga susunod na issues natin. Doktora? Yes, gusto ko magpasalamat sa aking father kasi may pasalubong siya sa aking eyeshadow. Suot ko ngayon. Galing Singapore. Ayan, terno sa akin. Ano yun? Salamin mo? Eyeshadow! Eyeshadow! Inabot siya ng 5 minutes kanina sa harapan ng kanyang rearview mirror. Tapos binabati ko ang aking mother. Magtanim ka rin ng okra, sabi ni Cap. Kasi may ampalayan na kami. Okra naman para magpakbet tayo. Na-miss ko na. Ayan. Thank you. Okay, madam. Sa lahat ng mga nakikinig, sana nasa maayos kayong kalagayan. Mga seafarers naglalayag, always keep safe. Ayan, okay. At ako naman po, si Captain Jess Morales ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. At sana'y nasa mabuting kalagayan ng ating mga seafarers katulad ng parating nating binabanggit sa ating radyo. Kami ay parating pinagdasal ang inyong kaligtasan. At sa aking mga kaibigan, of course, to Captain Quijano, Mr. Eric Marquez ng Manning Industry. Thank you sa inyong suporta sa ISP at sana'y pagpatuloy nyo ang inyong pagsuporta sa ating NRCO ISP Business Plan Competition. At ganun din sa AMOSOP. Ang AMOSOP ay magbigay din ng kanyang pledge para yung doon sa third prize o parati rin silang sumusuporta rito. Maraming salamat. At nakikita na ng ating mga kabaro sa industriya na tayo talaga sa ISP ay ginagawa natin ito. Nagmamalasakit lamang po kami sa aming kapwa marino. Muli po sa susunod na Sabado, sana ay magkasama-sama tayong muli.